Kamusta naman ang paglalakad ninyo, ang experience? Marami ba kayong nalanghap na usok mula sa traffic ng mga kotse at bus? Marami pong nalanghap na polusyon dahil naglakad po kami during rush hour, Ma'am Ses. So bilang pedestrian, marerecommend mo ba ang paglalakad sa EDSA? Isa lang po ang naging malinaw, mas naging malinaw during our walk earlier this morning. Hindi po ligtas at hindi accessible ang paglalakad along EDSA. Ito na po ang regular na karanasan ng bawat commuter at pedestrian na bumabagtas sa EDSA araw-araw sa papasok ng trabaho at pauwi sa kanilang mga bahay. Pero we confirmed even more kanina po na hindi siya ligtas at hindi po accessible lalong-lalo na sa mga persons with disability. Ano ang mga pinakabuwis buhay na nakikita ninyong mga hamon sa kaligtasan ng mga kababayan natin? Naku, Ma'am Ses, marami po kaming naranasan kanina. Ngayon po ay pinapakita niyo po sa video yung isa po naming kasama, siya po si Doc Mau. Siya po ay bone cancer survivor at amputee, and she opted to use the wheelchair throughout the whole 4.4 kilometer walk a while ago. And there were many instances where naglalakad po siya sa kalsada mismo katabi ng mga rumaragasang kotse at motorsiklo. At may isang beses pa po kanina na when we were crossing the street gamit po ang footbridge, dahil wala pong rampa, kinailangan pong buhatin ng 5 tao si Doc Mao na nakasakay sa wheelchair. At mangilang-ilang beses po ang mga nawawalan po ng balanse, at nakita po natin na hindi accessible at hindi ligtas para sa mga persons with disability at para na rin sa mga caregiver na nag-a-assist sa ating mga kababayan na nasa sector ng disability.